Ang Jiang'anmun Gate ay ang hilaga at pangunahing gate ng Suwon Hwasong. Karaniwan, ang timog na tarangkahan ng isang kastilyo ay itinalaga bilang pangunahing tarangkahan. Ngunit sa panahon ng Joseon Dynasty, nang dumating ang hari mula sa Hanyang, Seoul ngayon, hanggang Suwon. Dahil ang unang gate na sumalubong kay Haring Jeongjo ay ang North Gate, Jiang'anmun Gate, pinili niya ang North Gate bilang pangunahing gate. Ang Hongyemun ay inilagay sa isang pader na bato na gawa sa mahusay na pinakintab na granite. Higit pa rito, isang multi-story gate tower na may 5th kwarto sa harap at 2 kwarto sa gilid ay itinayo. Mayroon ding brick-built Ongsang Fortress na may Hongyemun Gate sa gitna. 2 tore ang na-install sa magkabilang panig, bahagyang mas mataas kaysa sa iba pang mga pader. Ang pangalang Jiang'an Gate ay ipinangalan kay Chang'an, ang kabisera ng dating Han, Sui, at Tang dynasties ng China. Naglalaman ito ng intensyon ni Haring Jeongjo para kay Hwasong na gumawa ng isang maunlad na lungsod tulad ni Jiang'an na kinanta noong Tang dynasty sa China. Ang Jiang'anmun Gate ay nagpapakita ng malakas na pamumuno ni Haring Jeongjo ng Joseon Dynasty sa Korea. Sa pamamagitan ng pagtatayo nito ng mas malaki at mas kahanga-hanga kaysa sa Sunglaimon Gate sa Seoul, sinubukan niyang isagawa ang pagiging anak ng anak sa kanyang ama, si Crown Prince Sadu. Upang maisagawa ang pagiging anak sa anak, inabot ng 13 araw na paglalakbay para kay King Jeongjo na umalis sa palasyo sa Seoul at pumunta sa Hwasan kung saan matatagpuan ang puntod ng kanyang ama, si Crown Prince Sadu. Nang hindi isinasaalang-alang ang iyong sariling kaligtasan at ginhawa, nagpakita siya ng katapangan sa pakikipagsapalaran. Ito ay hindi isang kastilyo na itinayo upang maghanda para sa isang pagsalakay ng kaaway, bumili para sa anak at paggalang sa kanyang ama. Nagtayo ng kastilyo si King Jeongjo sa Korea upang makabuo ng isang nayon kung saan magkakasama-sama ang mga tao, habang nananatili sa pansamantalang kastilyo ng Suwon. Para sa katatagan ng sarili at ng bansa, lumikha siya ng mga detalyadong mekanismo ng pagtatanggol upang maghanda para sa mga potensyal na kaaway. Sa panahon ng Joseon Dynasty sa Korea, si Haring Jeongjo ay isang hari na may mga natatanging tagumpay. Sa mga hari sa lahat ng panahon, nabuhay siya ng napakahabang panahon. Ginawa niya Suwon Hwasong at Hwasong Henggang Palace. Sa katunayan, nag-iwan siya ng magagandang istruktura sa mga susunod na henerasyon, at nilikha niya ang Suwon City ngayon.